Baka sa mukha ang matinding pag-aalala. Hindi ka naligtas dito, iho, anya. Kung kailanman may bumalik na balikbayan para sa'yo, hindi na ito titigil hanggat makuha ka nito. Kinabukasan, iniwan ni Lando ang sitio Hamtik. Iniwan niya ang tubuhan, ang kababalaghan, ang anino ni Gardo na bumalik mula sa dilim. Pero sa tuwing magsasara siya ng kanyang mga mata tuwing gabi, naririnig pa rin niya ang isang malalim na boses sa kanyang isip, babalik ako. Lumisan si Lando sa sitio Hamtik, ngunit hindi niya nalisan ang takot na iniwan nito sa kanyang puso. Lumipat siya sa isang bayan sa lungsod, malayo sa mga tubuhan, malayo sa anino ng nakaraan. Akala niya ay tapos na ang lahat. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog sa kanyang inuupahang kwarto, may narinig siyang mahihinang katok mula sa labas ng bintana. Lando, buksan mo ang pinto. Napabalikwas siya ng bangon, nanginginig ang katawan, nasa ikalawang palapag siya ng isang gusali, imposibleng may kumakatok sa bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa labas ng bintana, may isang aninong nakadikit sa salamin. Maputla, payat, at may mga matang pulang-pula, si Gardo. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. At sa loob nito, makikita ang matutulis at maiitim na ngipin. Ang kanyang balat ay animoy papel na manipis. At sa ilalim nito ay gumagalaw ang kung anong bagay, parang mga uod, na sumisiksik sa kanyang laman. Humaginit ang kanyang tinig, halos isang bulong. Sinabi kong babalik ako. Napatakbo si Lando palabas ng kwarto, nanginginig sa takot. Humawak siya sa pinto, pilit itong binubuksan. Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Dahan-dahan niyang tiningnan ang refleksyon niya sa salamin. Sa kanyang likuran, may mahaba at matulis na mga daliri na nakapatong sa kanyang balikat. At ang kanyang sariling refleksyon, nakangiti. Kinabukasan, natagpuan ng may-ari ng inuupahan ng kwarto ni Lando na nakabukas ang bintana. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang bakas ng pag-aaway. Ngunit si Lando ay wala na. Ilang araw ang lumipas, may isang lalaki ang lumapit sa isang tubuhan sa Hamtik. Tahimik siyang naglakad sa putikan, tila hinahanap ang isang bagay. Nang makita siya ng mga residente, nagulat sila. Siya ay si Lando. Ngunit ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mata ay malamlam, at ang kanyang katawan ay parang walang sigla. At ang mga matatandang nakakita sa kanya ay agad na nakaramdam ng panibagong babala. Isa na siyang balikbayan. At mula noon, kapag may bagong dayo sa Hamtik, lagi silang pinapaalalahanan. Kung may kumatok sa pinto pagsapit ng dilim, huwag ninyo sila pagbuksan, lalo na kung ang boses ay pamilyar. Mula nang bumalik si Lando sa sitio, may napansin ang mga matatanda. Wala siyang anino. Sa ilalim ng sikat ng araw, habang nagtatrabaho sa tubuhan, ang ibang manggagawa ay may aninong sumusunod sa kanila. Pero si Lando, walang bakas, walang anino, walang refleksyon sa tubig. Tahimik siyang gumagalaw, parang anino mismo ng nakaraan. At sa gabi, may mga nakakakita sa kanyang lumalakad mag-isa sa tubuhan. Nakatitig sa kawalan, tila may kinakausap. Isang gabi si Mang Erning, kasama ang ilang matatanda, ay nagtipon-tipon sa bahay ng tinyente. Kailangan nating gumawa ng paraan, wika ni Mang Erning. Hawak ang kanyang lumang anting-anting. Hindi na si Lando ang kasama natin. Ngunit bago pa sila makapagpasya kung ano ang gagawin, muling kumatok sa pinto si Lando. Magandang gabi po, Tenyente. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. May gusto lang po sana akong itanong. Humigpit ang hawak ni Mang Erning sa kanyang anting-anting. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Hindi niya ito binubuksan. Ano ang gusto mong itanong, iho? Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang malamig na bulong ang narinig nila. Nasaan ang anino ko? Kinabukasan, nagdesisyon ang ilang matatanda at manggagawa na sundan si Lando. Napansin nilang hindi siya natutulog sa kanyang kubo. Sa halip, lumulusong siya sa pinakagitna ng tubuhan tuwing hating gabi. At doon, sa pinakamadilim na bahagi ng sakahan, nakita nila ang isang hukay, malalim, parang walang katapusan. At sa gilid nito nakatayo si Lando, nakangiti. Alam ko na kung nasaan ang anino ko. Mahina niyang wika habang dahan-dahang lumingon sa kanila. At ang kanyang mga mata, itim na itim, bigla siyang lumundag pababa sa hukay. Nagmadali ang mga tao upang silipin ito, ngunit wala nang bakas si Lando. Ang hukay ay nanatiling itim na lagusan sa ilalim ng lupa. Parang humihinga, parang may buhay. At mula sa kailaliman, may narinig silang bulong. Ako na ngayon ang anino niya. Simula noon hindi na nakita si Lando. Pero sa tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, sinasabi ng ilang residente na may nakikita silang isang aninong gumagalaw. Sa tubuhan walang katawan,
Walang pinanggagalingan. Isang anino na minsan ay may anyo ng isang tao. At minsan, kung suswertehin ka, maririnig mo ito sa hangin. Isang tinig na pamilyar ngunit malamig. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang takot sa Sitio Hamtik. Kahit wala na si Lando,